sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balot ang gagamitin. Sa A to Z, kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, August 12, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Wala akong kinalaman sa pag-identify, paggawa ng program of work, pag-bid, pag-award, pagbahay, pagbayad, pag-inspeksyon ng anumang proyekto. Pagtanggap ng campaign donation mula sa isang top contractor ng pamahalaan, hindi ilegal, depensa ni Senate President Cheese Escudero. Usad pagong na pagpapatayo ng classroom sa bansa, kinastigo sa Senate hearing. 5 minutong police response, ibinida kay Pangulong Marcos sa PNP anniversary. Football superstar Cristiano Ronaldo, engaged na sa longtime partner. Sa showbiz, Golden ng K-pop Demon Hunters nanguna sa Billboard Hot 100. At Taylor Swift maglalabas ng bagong album na The Life of a Showgirl. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nagsalita na si Senate President Francis Cheese Escudero sa pagdadawit sa kanya sa umano'y anomalya sa flood control projects. Yan ay matapos lumutang na dati siyang tumanggap ng malaking campaign donations mula sa isang major contractor ng pamahalaan. Samantala, sa kabila ng pagbubulgar ni President Marcos sa anyay katakatakang patterns sa flood control projects sa bansa, ayon sa Malacanang, buo pa rin ang tiwala ng Pangulo kay Public Works Secretary Manuel Bonoan. Wala akong kinalaman sa pag-identify, paggawa ng program of work, pag-bid, pag-award, pagbahay, pagbayad, pag-inspeksyon ng anumang proyekto sa pamahalaan. Umaalma si Senate President Francis Escudero sa pag-uugnay sa kanya sa alegasyon ng korupsyon sa flood control projects. Lumutang kasi na ang Centerways Construction na siyang top 7 contractor ng flood control projects ay siyang biggest donor sa kanyang 2022 senatorial campaign. Kinikilala ko, kaibigan ko, kababayan ko, tiga Sorsogon, contractor siya. Pero ang nakuha niya ay 5.4 billion di umano. Wala pang 1% ng kabuuang pondo na sinasabi ng Pangulo sa flood control. Ang tanong ko, bakit pinagtuunan ng pansin yon? Yung 1% pa talaga, hindi yung 99%, and hindi yung mga mambabatas marahil o opisyal ng gobyerno na kontraktor, hindi naman ako kontraktor. Pero giit ni Escudero, walang iligal sa pagtanggap ng campaign funds mula sa naturang kumpanya. Paninira lang anya ito matapos i-archive ng Senado ang articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte. Yung marahil nasaktan, tinamaan o nasapul sa mga talumpati at mga pinagagawa at pinagsasabi ko nitong mga nagdaang araw. Iniuugnay naman ni Pasig City Mayor Vico Soto ang nakatunggali sa pagkaalkalde na si Sara Diskaya sa flood control projects. Ayon kay Soto, hawak ng mga Diskaya ang Alpha and Omega General Contractor and Development at St. Timothy Construction Corporation na kasama sa top contractors na ibinunyag ni PBBM. Sa Kamara naman, idinidikit ang isang kongresista sa isa pang top contractor na SunWest. Lumalabas kasing co-founder at dating CEO ng SunWest, si Ako Bicol Party List Representative at dating chairman ng House Budget Committee, Zaldico. Kaya hamon ng isang lokal na opisyal kay Pangulong Marcos, panagutin hindi lamang ang mga contractors ng palyadong mga proyekto, kundi maging ang mga politikong kumikita rito. Regardless kung malapit sa kanya, relative niya, o kaya mga kaibigan niya, kailangan kung talagang mayroong matibay na ebidensya, kailangan may makasuhan. And that's the only way you will
get the trust and confidence of the people. Pero sa kabila ng malaking issue kung saan napunta ang bilyong-bilyong pisong pondo ng gobyerno sa flood control projects ng Department of Public Works and Highways, mananatili bilang kalihim nito si Manuel Bonoan. Nananatili pa rin po ang tiwala kay Secretary Bonoan. Hindi naman po siya kasama sa pag-iimbestiga. Pero kinakailangan lang po kasi natin yung mga records na magmumula din sa DPWH. Gayunpaman nangako ang Malacanang na bubusisiin lahat ng government contracts upang may mapanagot sa palpak na serbisyong publiko. Nagpaalala si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa publiko na huwag gawing laro ang pagsusumbong sa website na inilunsad ng Administrasyong Marcos Jr. Sa sumbong sa Pangulo website, maaaring mag-report ang sinuman sa mga anomalya sa mga proyekto ng pamahalaan. Ayon kay Castro, bago mag-report, tiyaking may ebidensya at basehan para hindi masayang ang oras ng gobyerno sa pagsilip sa kanilang mga reklamo. Pinarangalan ng Philippine Coast Guard ang mga opisyal at crew ng BRP Suluan ngayong araw August 12 dahil ito sa ipinamalas na tapang at serbisyo ng mga nasabing personel sa gitna ng bantang dala ng Chinese Coast Guard ships sa kanilang misyon sa Bajo de Masinloc sa Zambales. Ayon sa PCG, ang pagkilala ay patunay ng kanilang kabayanihan at pagsasakripisyo sa seguridad at kaligtasan sa karagatan ng teritoryo ng Pilipinas. Nagkasa ng pagdinig ang Senado ukol sa mga problema sa sektor ng edukasyon gaya ng kakulangan sa classrooms. Ayon sa mga senador, bukod sa malaking gasto sa konstruksyon, ay tad-tad pa ito ng delays kung hindi man tuluyang natetenga ang mga proyekto. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. 40,000 na karagdagang classrooms ang plano ipatayo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa buong bansa bago matapos ang kanyang administrasyon. Ayon sa Congressional Commission on Education, kulang pa ito, lalo't ayon sa Department of Education o DepEd ay higit 165,000 classrooms ang kinakailangan pero napakabagal ang konstruksyon. The construction of classrooms extends for about 10 years, that there are funds that cross over more than 5 years and the construction is still ongoing. Pinakakulang ang classroom sa Region 4A, sinundan ng National Capital Region, BARM, Region 3, Region 7 at iba pa, dahilan para magsagawa ng multiple shift ang ilan sa kanilang klase. This is kinder to grade 3 students. Yung kinder student po, dahil sa kakulangan ng classroom, 5:45 kailangan nasa classroom na nag-aaral. Kaya't para kay Senador Bam Aquino, Chairman ng Senate Committee on Basic Education, parang di naman tama na may surplus ng kondo sa Metro Manila o napakabilis sa paggawa ng kasino o nung panahon ng Pogo, pero hanggang ngayon kulang-kulang pa rin ang classroom sa buong bansa. depensa ng DepEd, may ilang proyekto sila katuwang ang Department of Public Works and Highways o DPWH pero aminadong may delays. Given the limited absorption due to delays in funding release, sometimes the target dates have been extended or the construction has slowed down. Lagpas 3 million pesos ang halaga ng 2 palapag na school building na may 10 classrooms na gawa ng DepEd at DPWH. Kumpara sa public-private partnerships ng ilang local government units na nasa 2 million pesos lamang para sa mas malaking school building. Can you finish that in a 3-story, 15 classroom in 5 months? Or 4 months. Hindi naman pinalagpas ni Senador Raffy Tulfo ang DepEd dahil sa kakulangan sa pasilidad sa ilang mga paaralan gaya ng comfort room o CR. Sa Quezon City, 4 floors ata yun, bawat floor walang toilet at yung toilet hiwalay, ang layo. Ba't ganon? Pinaparusahan yung mga estudyante. Paliwanag ng DepEd, kulang kasi sa space sa ilang paaralan. Dahil dito, napipilitan ani Tulfo ang ilang Parent-Teacher Association na magambagan para sa ilang proyektong dapat ay DepEd ang gumagawa. Ayon sa Senate Committee, bubuo ng Technical Working Group para tugunan ang dekad-dekada ng problemang ito sa sektor ng edukasyon. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.
Plano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magsagawa ng konsultasyon sa iba't ibang sektor ukol sa panukalang tuluyang ipagbawal ang online gambling. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, wala pang petsa kung kailan makikipagpulong si PBBM sa stakeholders, pero itatakda ito ng Pangulo. Magugunitang maraming mga mambabatas na ang nananawagan kay PBBM na tuluyan ng ipagbawal ang online na sugal dahil sa maraming buhay at pamilya ang sinisira nito. Ang panukala naman ng Pangulo na makausap ang mga stakeholders, kasama na po ang representative mula sa mga simbahan, ay hindi pa po ito na-schedule as of the moment. So mag-i-schedule pa lamang po ang Pangulo para po makausap ang lahat na maaaring mga concerned parties para maisagawa ang sapat na pag-aaral patungkol sa online gaming. Pinuri ni SIBAC Party List Representative Brother Eddie Villanueva ang Department of Interior and Local Government dahil sa hakbang nito na tuluyang iban ang online na sugal sa mga opisyal at kawani ng lokal na pamahalaan. Sa bisa ng memo na inilabas ng DILG, ban sa anumang uri ng online gambling ang mga nabanggit na kawani. Ayon kay Villanueva, malaking aksyon ito patungo sa pagsawata sa online gambling. Muli niya ring ipinanawagan sa pamahalaan ang paglaban sa kultura ng pagsusugal sa bansa. Naghain ng petisyon ng ilang transport group sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board para sa pansamantalang dagdag pisong pasahe. Ayon sa mga grupo, bunsod ito ng sunod-sunod na oil price hike kung saan umabot na sa halos 5 piso ang presyo ng diesel sa loob lamang ng 4 na linggo. Magsasagawa naman ng konsultasyon ng Department of Transportation sa economic team ng gobyerno hinggil sa posibleng epekto nito. Wala pa naman umanong tugon ng LTFRB patungkol sa hiling ng transport groups. Paki-off muna ang mga hindi ginagamit na appliance mga ka-A to Z. Magpapatupad kasi ng dagdag singil sa kuryente ang Meralco ngayong buwan ng Agosto. Sa abiso ng power company, halos 63 centavos kada kilowatt-hour ang taas singil. Ibig sabihin ng overall household rate ng Meralco ay tataas sa 13 pesos at 27 centavos per kilowatt hour. Kaya sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours, may dagdag na 125 pesos sa kada buwan na billing. 188 naman kung ang konsumo ay 300 kilowatt hours. Abot naman ng mahigit 300 piso ang dagdag sa billing kung gumagamit ng 500 kilowatt hours. Ayon sa Meralco, bunsod ang taas singil ng pagtaas ng generation charges mula sa power generators at wholesale spot market. Napanatili ng bagyong Goryo ang lakas nito habang kumikilos sa gawing west-northwestward sa nakalipas na 6 na oras. Itinaas ng Pag-asa sa Signal Number 1 ng Batanes. Sinasahan naman ang lalabas na ang bagyo ng Philippine Area of Responsibility bukas po ng umaga o kaya tanghali bago naman tuluyang mag-landfall sa Taiwan. Inihain na ang ika-5 petisyon sa Korte Suprema para baliktarin ang desisyon nito sa pagdedeklarang unconstitutional ang impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Muling iginiit ng petitioner na si Atty. Amando Ligutan na walang nalabag na batas sa ika-4 na impeachment complaint sa 1-year bar rule ng konstitusyon. Maasa siya na ikukonsidera ng kataas-taasang hukuman ang kanyang inihaing petisyon. This decision that could be based on factual errors would be read by generations of law students, of magistrates. So it's like cementing factual errors into jurisprudence. That would be an unfortunate incident to happen. Golden moment for Huntrix. Nanguna ang pop track ng K-pop Demon Hunters na Golden mula sa Huntrix sa 100 Billboard Philippines Top K-pop Songs chart. Ang good news na yan ibinahagi mismo ng Billboard Philippines sa kanilang Facebook page. Sinundan naman yan ng isa pang trending song na Soda Pop by Saja Boys. Habang 4 straight weeks rin #1 ang Golden sa Billboard Global 200.
Ang K-pop Demon Hunters ay ang Netflix show ng 3 pop idol na may taglay na husay at galing hindi lang sa pag-awit, kundi tagapagtanggol rin ng sangkatauhan laban sa kasamaan. Susunod, 5-minute police response ibinida kay Pangulong Marcos sa PNP anniversary. At bonggang engagement ring bigay ni football superstar Cristiano Ronaldo sa kanyang longtime partner. Diyan lamang po kayo, magbabalik ang Balitang A to Z. Maselang balita po, nabagsakan ng debris mula sa isang condominium sa may Rosas Avenue, kanto ng Tomas Morato sa Quezon City, ang 2 lalaking grade 7. Base sa ulat, naglalakad ang 2 estudyante nang mangyari ang insidente. Ayon sa QCPD, itinakbo sa pagamutan ng 2 na ngayon naman ay nasa kritikal na kondisyon. Itinuloy na sa wakas ang konstruksyon ng North-South Commuter Railway na biyaheng Pampanga hanggang Laguna matapos maantala ang proyekto ng ilang taon. Kanina, inumpisahan ang clearing operation sa bahagi ng gagawing railway sa Maynila. Tiniyak naman ng gobyerno na walang madedehadong residente sa isyu ng right of way. Ang Balitang A to Z ni Naomi Almohano. Ito ang mga eksena sa unang araw ng pagre-resume ng konstruksyon ng North-South Commuter Railway sa bahagi ng Old Antipolo Street, kanto ng Abad Santos Avenue sa Maynila. Magdudugtong ito ng biyahe mula Clark, Pampanga hanggang Calamba, Laguna. 2 taon na kasi itong naunsyami dahil sa issue sa right of way. Kaya nagsagawa ng clearing operations ang Department of Transportation at Manila City Government para sa mga obstruksyong kailangang gibain. Dahil nga gumalaw na tayo ngayon, bibilis na to. Pero yung 2032, hanggang Calamba na yun. Whether legislation, whether acquisition of land, or anything na maitutulong namin, traffic, katulong na nila ngayon ang lungsod ng Maynila. Ayon sa mga otoridad, isa sa alang-alang nila sa konstruksyon ang flood control, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Not only are we going to double the capacity of the creek, no? Magtatayo tayo ng dodoble natin yung box culvert sa ilalim nitong Antipolo Street. Pinag-aaralan naman ng City Government ng Maynila ang magiging daloy ng trapiko sa pagsisimula nito. Titingnan namin yung linyada, then another one, so 1 block, so that we can appropriate whether it is eastbound or westbound. Pero dahil sa pagre-resume ng konstruksyon ng railway, hindi maiwasang maapektuhan ang mga negosyo sa lugar. Tulad na lamang ng tindahan ng electronics ni Tatay Robert na pansamantala munang sarado. Marami ang nabawas na customer dahil abala sa traffic. Ang mga may-ari naman ng karinderya at sari-sari stores, idinadaing ang ingay ng konstruksyon. Unang ginawa din niyang kabila na yan, maingay na talaga yung mga equipment nila. Yung paghukay, siyempre hindi naman maiiwasan yung maingay, mapagpapasensyahan na rin namin. Gayunpaman, pabor ang mga residente sa pagpapatuloy ng konstruksyon dahil anila, mas mapabibilis ng bagong railway ang kanilang biyahe. Tinataya kasing matatapos ang proyekto sa 2032. Tiniyak din ng DOTR na mabibigyan ng tig-100,000 piso ang mga tindahan at kabahayang ide-demolish bunsod ng proyekto. Habang ang karamihan naman sa mga residente sa Naik, Cavite i-relocate. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Hinamon ni Pangulong Marcos ang Philippine National Police sa anibersaryo ng ahensya na ibalik ang tiwala ng taong bayan sa mga pulis sa pamamagitan ng tapat at mabilis na pag-aksyon. Ibinida naman ni PNP Chief Nicolas Torre ang ipinangakong 5-minute response sa mga emergency. Ang Balitang A to Z ni Kim Salinas. Kindly dispatch 1 unit with body camera o 1 unit with body camera to Mayor Gemma Lubigan. Papuntahan mo at gusto namin siyang makita sa command center. I-demonstrate ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mabilis na aksyon ng mga pulis sa anumang krisis sa pamamagitan ng Emergency Hotline 911.
Ang senaryo sa simulation exercise ay pagresponde sa tanggapan ni 13 Martires Mayor Gemma Lubigan. Wala pang 5 minuto nakarating na ang mga pulis sa City Hall. Yun nga lang, wala roon ng mayor na gusto sanang makausap sa pamamagitan ng body camera na konektado sa command center. Binigyang halaga ng Pangulo ang kahalagahan ng agarang pagresponde ng mga pulis. The challenge now is to ensure that, rain or shine, during ordinary days and more so in times of crisis, there are people who will be ready to answer our people's call for help. This is how we rebuild the trust that the police will come no matter what time, no matter what the circumstances, they will arrive. Itinuloy pa rin ang quick response demonstration papunta sa bahay ng mayor. Ayon sa mayor, nabigla na lamang siya nang mapili para sa simulation. It's just that, sir, hindi lang po kami na-inform kasi para po, sir, nag-random. Nasa bahay pa po ako that time. Nung ako po ay pinuntahan na meron nga daw pong ganong programa. Nagbabala naman si PBBM sa mga pulis na sangkot sa katiwalian. Ahanin pa ang pinakamodernong kagamitan kung may ilang pulis pa rin ang umaabuso sa kapangyarihan. Inuulit ko, walang lugar ang katiwalian sa ating kapulisan. Habang pinarangalan ng Pangulo ang mga natatanging pulis sa 124th anniversary ng PNP. Nagbabala naman siya na mananagot ang mga tiwaling pulis sa ilalim ng batas. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Kritikal ang lagay ng isang principal sa Agriculture Elementary School sa Midsayap, Cotabato matapos pagbabaririn sa harap mismo ng paaralan. Agad kinondena ng Department of Education ang pamamaril at ipinag-utos ang investigasyon. Sa ngayon ay nasa kritikal ngang kondisyon ang punong guro. Samantala, 5 ang nasawi at 9 naman ang sugatan matapos bumangga ang sinasakyang closed van sa bakal na bakod sa kahabaan ng Central Luzon Link Expressway sa Tarlac. Nakasurvive ang driver na anyang nawalan umano ng kontrol sa manibela dahilan ng self-accident. Patuloy naman ang investigasyon sa insidente. Usap-usapan ngayon sa social media ang engagement announcement ni football superstar Cristiano Ronaldo sa kanyang longtime partner na si Georgina Rodriguez, featuring ang isang super engagement ring. Sa IG post ng Argentine model na si Georgina, kinumpirma niya ang I do sa proposal ni Ronaldo with a photo ng singsing. At sa pagtataya ng jewelry experts online, tinatayang hindi bababa sa 22 carats ang center stone diamond ring na talaga namang bagay na bagay sa big life ng celebrity couple. 2016, nagkakilalang dalawa at ngayon ay nagpapalaki ng 5 anak together, including ang panganay ni Cristiano sa nauna nitong relasyon. Congrats! '2000 babies, feeling old o napalook back ba kayo sa inyong kabataan? Ano ang naging reaksyon nyo sa nostalgic reunion ng mga bida ng 2008 Disney musical film na Camp Rock? Napatrip down memory lane nga ang maraming fans nang sorpresang lumabas ng stage at nag-perform si Demi Lovato kasama si Joe Jonas ng Jonas Brothers sa kalagitnaan niya ng Jonas 20 Tour sa MetLife Stadium nitong Lunes. Nagsimula ang sorpresa nang alalahanin ng Jonas Brothers ang kanilang experience sa Camp Rock kung saan gumanap bilang Mitchie Torres si Demi at Shane Gray naman si Joe. Unang inawit ng former lovers at on-screen partners ang Gotta Find You bago tuluyang pakiligin ng fans sa sikat nilang duet na This Is Me. Kwento ng magkakaibigan teenagers sa isang summer music camp, ang pelikula na siya ring breakout role at event sa career ni Demi. Sa aming pagbabalik, kilalanin ang big stars na nominado sa FAMAS Awards. At Taylor Swift may bago na namang album. Tutok lang dito sa Balitang A to Z. Marian, Catherine, Judy Ann. Ano ang common sa mga pangalang ito?
Well, ilan lamang sila sa big stars na nominated sa 73rd FAMAS Awards. Samantala, Taylor Swift hindi napapagod maglalabas ng bagong album. Makichika sa balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Inilabas na nitong August 10 ang mga nominadong pelikula at artista para sa 73rd FAMAS Awards. Nanguna ang Mamay, Green Bones at Topak na may tig-10 nominasyon at kabilang rin sa mga nominado sa Best Picture. Maglalaban-laban naman sa Best Actress category sina Marian Rivera para sa kanyang pelikulang Balota, Julia Montes sa Topak, Judy Ann Santos para sa Espantajo, Catherine Bernardo sa Hello Love Again at Aramina sa Mamay. Habang nominees naman for Best Actor sina Dennis Trillo for Green Bones, Vice Ganda sa And the Breadwinner is Arjo Atayde for Topak, Alden Richards sa Hello Love Again, Kelvin Miranda para sa Chances Are You and I, at Aga Mulak para sa Uninvited. Nominated din ang ilan pang malalaking bituin for Best Supporting Roles, kagaya ni Nadine Lustre, Eugene Domingo, Alessandra De Rossi, Claudine Barreto, Mylene Dizon, Ruru Madrid, Joel Torre, Jong Hilario, Sid Lucero at Jerry Craval. Gaganapin ang 73rd FAMAS sa Manila Hotel sa August 22. Samantala, surprise Swifties! May upcoming new album ang American singer-songwriter at pop superstar na si Taylor Swift na pinamagatang The Life of a Showgirl. Ang nakaka-excite na balita, inanunsyo mismo ni Taylor sa podcast ng kanyang boyfriend na si Travis Kelce. So I wanted to show you something. Okay, what do we got? We got Briefcase. Yep. Mint green with TS Yep. on it. Yep. What's in it? This is my brand new album, The Life of a Showgirl. Wala pang detalye kung kailan ilalabas ang bagong album ni Taylor. Kaya naman, stay tuned! Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Ang Pinoy nga naman sobrang hilig sa selfie. Ang OOTD kailangan may picture. Pati sa pagkain, dapat i-my day muna bago kainin. Pero tila may kasunod na hindi inaasahang mangyari. Tunay nga bang laging nasa huli ang pagsisisi? Pwede pa yon. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa American journalist na si Susie Welch. Paalala niya, ang negosyo ay negosyo. At ang politika ay politika. At hindi kailanman dapat magtagpo ang dalawa. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.